Gumawa ng pagsabog si Chen Pinggan habang mabilis siyang tumakbo. Nagulat si Wang Chenglin at napagtanto na ang ginawa ni Chen Pinggan ay Dao at nagtaka kung mayroong sinuman sa mundo na makamanipula ng Dao tulad niya. Ngumiti si Limo Xian at sinabi kay Wang Chenglin na si Chen Pinggan ang pinakamahusay. Sumang-ayon si Wang Chenglin kay Limo Xian, gayunpaman, tinanong niya kung paano na itago ng isang napakalakas na tao ang kanyang lakas sa isang maliit na immortal world at nagtaka kung ano ang plano ni Chen Pinggan. Nagulat si Limo Xian at nagtaka kung ang ibig sabihin ni Wang Chenglin ay lumayo kay Chen Pinggan. Bumulong si Wang Changlan na nangyayari na ito at naniwala na huli na para umalis. Pagkatapos ay hinawakan niya si Lime Oxian at sinabi sa kanya na pag-iisipan nila ito at ang mayayaman ay maaaring gamitin bilang mga piyesa ng chess ng mga taong malakas at naniwala na ito ay maaaring maging isang malaking pagkakataon. Pagkatapos ay bumulong si Wang Changlan na si Chen Pinggan ay gumagawa ng isang hakbang ngunit laging nauuna ng 10 hakbang at marahil ay alam niya na sila ay naruroon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang papel sa laro ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay napagtanto niya ang isang bagay, na tinanong naman ni Limo Xian kung ano ito. Naniwala si Wang Chang na nararamdaman niya ang aura ng kanyang matandang kaibigan. Nagtaka si Limo Xian kung isa pa itong Diyos at kung ano ang gagawin nila upang makatulong sa paghuli sa kaaway. Sinabi ni Wang Chenglin kay Limo Xian na ito ang kanilang pagkakataon at kung kaya nilang hawakan ng maayos ang sitwasyon, baka mas mahusay silang tretuhin ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay sinabi niya na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari, na sinang-ayunan naman ni Limo Xian. Lumingon si Chen Pinggan at napansin si Xiao Yang na papalapit. Bumulong siya na mukhang napakabilis niya at pagkatapos ay bumulong na nasa ikalawang yugto siya ng Berserk Beasts, umaasa na hindi nakakatakot ang mga halimaw. Isang halimaw ang umatake kay Chen Pinggan ngunit inaktibo niya ang Buddha's Palm na nagpatalsak sa halimaw. Inabisuhan ng sistema si Chen Pinggan na napatay niya ang Demon Devouring Lion at nakakuha ng ilang drops. Nagulat si Chen Pinggan at sinabi na sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng kaunting Heaven and Earth power ay mapapalakas nito ang Buddha's Palm. Pagkatapos ay napagtanto niya na maaari niyang samantalahin ang pagkakataon upang linisin ang isang wave of beasts. Nagtaka ang mga kalahok kung ano ang nangyayari at kung may lumalaban sa mga halimaw. Bumulong ang isa sa mga kalahok na hindi tunog na may lumalaban sa mga halimaw kundi may sumisira sa Secret Realm. Namangha si Xiao Yang at naisip na malinaw na ginagamit lang ni Chen Pinggan ang spiritual energy ng Fenon Stage ngunit nakakagawa ng Immortal Grade attack. Naiirita si Xiao Buajo at nagtaka kung paano naging napakalakas ni Chen Pinggan. Pinagalitan ng boses si Xiao Buajo at sinabi sa kanya na may secret treasure si Chen Pinggan sa kanyang katawan. Tiniyak ng boses sa kanya na hindi niya kailangan magalit, na darating na ang mga tao ng God's Pavilion at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya kay Chen Pinggan. Pagkatapos ay naisip ni Xiao Buajo na tama ang boses at hindi na siya bibigyan ng isa pang pagkakataon si Chen Pinggan na baliktarin ang mga bagay. Isang portal pagkatapos ay lumitaw mula sa kalangitan at napansin ito ng mga tao at bumulong na darating na ang unang pwesto. Lumabas si Chen Pinggan mula sa portal na nagpabigla sa madla. Naisip nila na kahanga-hanga siya at isipin na mag-isa niyang tinapos ang 2 yugto. Nagtaka ang isa pang tao kung bakit mababa ang cultivation ni Chen Pinggan. Naalala ni Chen Pinggan na sinabi sa kanya ni Huang Tian na lubos siyang hinahangaan ng Immortal Emperor. Naniwala siya na kailangan niyang mabilis na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan upang maiwasan ang anumang insidente na mangyari kung tatawagan siya ni Yu Donglei na senior at ilantad ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ay binati niya si Yu Donglei, ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanyang disipulo. Napagtanto ni Yu Donglei na tinatago ni Chen Pinggan ang kanyang pagkakakilanlan. Pinuri niya si Chen Pinggan at sinabi sa kanya na hindi masama ang kanyang ginawa at tinanong kung siya ay mula sa pamilyang Xiao. Pagkatapos ay inihayag ni Xiao Buajo na si Xiao Xian ang tagapagmana ng pamilya, na ikinagulat ng mga tao. Pagkatapos ay sinabi ni Yu Donglei kay Chen Pinggan na nasiyahan siya sa kanyang lakas at maaari silang magkaroon ng mahabang pag-uusap kung libre siya mamaya. Pagkatapos ay nagpasya siyang sundin ang plano ni Chen Pinggan. Naniwala si Chen Pinggan na nakilala na siya ng karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Xiao at ngayong tinawag na siyang tagapagmana ni Xiao Buajo, sa wakas ay natapos na ang kanyang misyon.
Pagkatapos ay ipinaalam ng sistema kay Chen Pingan na tapos na ang kanyang misyon at hiniling sa kanya na pumunta sa isang liblib na lugar upang kunin ang kanyang mga gantimpala. Nagpasalamat si Chen Pingan kay Yudong. Isang tao sa madla ang nagtaka kung ano ang nasa kalangitan. Isang malaking itim na portal ang lumitaw na nagpasigaw sa madla na may bumaba mula sa God Realm. Naguluhan ang isa pang lalaki kung bakit mayroong isang tao mula sa God Realm. Tumawa si Xiao Buaju ng hysterical at bamulong na hinihintay niya siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dayuan's Young Master na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ay naisip ng lalaki na pinili na ng obstruse script ang isang master. Nagpakilala si Dayuan kay Xiao Buaju at humiling na bumalik sa God Realm sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Xiao Buaju sa kanya na ang pagbabalik sa God Realm ay hindi madali at mayroon pa siyang kaaway dito, kung hindi ito malutas, hindi siya pupunta. Pagkatapos ay hiniling ni Dayuan kay Xiao Buaju na ituro kung sino ang may lakas ng loob na maging kanyang kaaway. Sinabi rin niya na hanggat hindi ito nakakalugod sa kanya, kahit ang Immortal Emperor ay maaaring patayin. Pagkatapos ay itinuro ni Xiao Buaju si Chen Pingan at bamulong na gusto niyang mamatay ito. Pagkatapos ay naniwala ang tatlong Immortal Emperors na may gusto si Xiao Buaju sa kamatayan. Nagtaka si Yudong Lei kung ano ang naisip ni Chen Pingan pagkatapos marinig ang sinabi ni Xiao Buaju, sinasabing marahil ay naisip niya na katawa-tawa ito. Balisang nagtaka si Chen Pingan kung paano siya nakatagpo ng isang tao mula sa God Realm at hindi siya may iligtas ng kanyang top-grade immortal weapons. Napagtanto rin niya na kahit tumakbo siya, hindi siya makakatakas. Bukod pa rito, kung gagamitin niya ang system teleportation, susundan lang siya ng lalaki doon. Ipinapalagay ni Wang Chenglin na tinititigan siya ni Chen Pingan, at naniniwalang lahat ito ay kanyang plano. Pagkatapos ay sinabi niya kay Limousian na oras na nila para magpakitang gilas, na naintindihan naman ni Limousian. Pagkatapos ay sinabi ni Dayuan kay Xiao Buaju na masaya siyang paglingkuran ang kanyang mga hiling. Naghagis siya ng isang bola ng aura patungo kay Chen Pingan. Isang mensahe ng sistema ang lumabas na nagpagulat kay Chen Pingan sa sinabi nito tungkol sa dakilang kapangyarihan at prestihiyo ni Elder Dayo. Pinrotektahan ni Wang Chenglin at Limousian si Chen Pingan at nagtaka ng malakas na sinasabi kay Dayuan na paano magiging matuwid ang Pavilion of the Gods habang kumukuha ng buhay ng isang tao. Pagkatapos ay tinanong ni Dayuan si Wang Chenglin kung ano ang kanyang ginagawa doon. Bamulong si Limousian kay Chen Pingan na hahawakan ng maayos ni Wang Chenglin ang sitwasyon. Balisang naisip pa rin ni Chen Pingan na maswerte siya na hindi niya inaasahan na ang taong niloko niya ang darating at magliligtas sa kanya. Sinabi ni Wang Chenglin na ayaw ni Chen Pingan na malantad ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng napakaraming tao dahil inayos niya ang kanilang pagpupulong doon. Pagkatapos ay sinagot niya ang tanong ni Dayuan, sinasabing hindi niya ito pakialam. Idinagdag pa ni Wang Chenglin na karimarimarim ang pagmamataas ng God's Pavilion. Pagkatapos ay naisip ni Dayuan na orihinal niyang planong patayin lamang ang tao sa lower realm upang paligayahin si Xiao Buaju ngunit sa paglahok ni Wang Chenglin, hindi ito matatapos ng maayos. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Xiao Buaju na si Wang Chenglin ay isa sa pinakamalakas sa God Realm at iminungkahi na mas mabuting bitawan na lang ito at bumalik sa God Realm. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi maaaring manatili si Wang Changenglan kay Chen Pingan magpakailanman at babalik lang siya at papatayin siya sa susunod. Balisang pumayag si Xiao Buaju at bamulong na hahayaan niyang mabuhay si Chen Pingan ng ilang araw pa. Pagkatapos ay bamulong si Dayuan na siya ang gumawa ng hindi nararapat sa pagpatay ng mga inosenteng tao at siya ang magdadala kay Xiao Buaju pabalik sa God Realm. Pinigilan ni Wang Chenglin si Dayuan at sinabi sa kanya na sinubukan niyang saktan si Chen Pingan ngunit walang kompensasyon. Naniwala si Dayuan na sinisikap lang siyang nakawan ni Wang Chenglin at nagtaka kung bakit siya biglang nakikialam sa negosyo ng iba. Pagkatapos ay tinanong niya si Wang Chenglin kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Wang Chenglin na kailangan niya ng 15,000 spiritual essence at ang mga pseudo-god artifacts na nakuha niya mula sa Secret Realm. Tinanggihan ni Dayuan at sinabi kay Wang Chenglin na napakamapanlin lang ng kanyang eternal sect at walang awa siya sa pagsasamantala sa sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Wang Chenglin kung gusto niyang lumaban.
Wala nang pagpipilian si Dayuan kundi sabihin kay Wang Changlan na ang mga item na kanyang hiniling ay nasa kanyang storage ring. Pagkatapos ay ibinato niya ang storage ring patungo kay Wang Chenlin at sinabi sa kanya na umaasa siyang palalayain siya. Nagtaka si Wang Chenlin kung bakit walang kaluluwa ang artifact. Binuksan niya ang storage ring at humawak ng kutsilyo. Sinabi ni Dayuan kay Wang Chenlin na iyon lang ang mayroon siya at marahil ay dahil matagal na itong nasa secret realm kaya nawala ito. Pagkatapos ay sinabi ni Wang Changlan sa kanila na umalis. Pagkatapos ay binigyan niya si Chen Pingan ng mga item at sinabi sa kanya na iyon ang kompensasyon na nararapat sa kanya. Tumingin sa paligid si Wang Changlan bago bamulong na gusto niyang kausapin si Chen Pingan ng pribado at nagtaka kung libre siya. Pumayag si Chen Pingan. Samantala, galit na galit si Xiao Buajo na nakakuha muli si Chen Pingan ng malaking benepisyo. Pinakalma ni Dayuan si Xiao Buajo at sinabi sa kanya na walang saysay kahit mayroon pa si Chen Pingan. Nagtaka si Xiao Buajo kung ano ang ibig sabihin ni Dayuan. Ipinaalam ni Dayuan kay Xiao Buajo na ang mga pseudo-god artifacts ay medyo kayamanan kaya naglagay ng mga restriction ang master ng pavilion sa mga god artifacts at sa katunayan ay laging may kaluluwa, hanggat makita nila ang pavilion master, mababawi nila ang kayamanan. Nagtanong ang isang lalaki kay Dayuan kung nakikialam nga si Wang Chenlin sa gayong mga usapin. Sumagot si Dayuan, na hindi siya maglakas loob na magsalita ng walang kabuluhan. Naisip ni Moong, ang master ng God's Pavilion, na tiyak na mayroong espesyal kay Chen Pingan kaya nagpa siya si Wang Chenlin na pumunta sa Immortal Realm. Ipinaalam niya sa kanila na nagkakasama na siya sa kaluluwa ng armas at dapat na makuha sa lalong madaling panahon ang pseudo-god artifact. Naisip ni Moong na hindi mahalaga kung naroon si Wang Chenlin, sasama lang siya. Isang nagtanong ang isang lalaki kay Moong na iligtas siya at sinabi sa kanya na napapalibutan siya ng isang grupo na libu-libong beses na mas malakas kaysa sa isang god's artifact. Naguluhan sina Moong at Dayuan. Nagtanong si Moong kung ano ang sinasabi ng lalaki. Hinawakan ni Chopper ang lalaki at sinabi sa kanya na ang isang basura tulad niya ay naglakas loob na linlangan si Chen Pingan. Sumagot ang lalaki at sinabi kay Chopper na mali siya at hiniling sa kanya na patawarin siya. Sinasabing gagawin niya ang anumang bagay. Ngumisi si Chopper at sinabi sa lalaki, "Alam." Naisip niya na naasikaso na ang nakatagong bug at ngayon ay naiwan ang punyal para laruin ni Chen Pingan. Tinitigan ni Moong si Chopper ng balisa. Bamulong si Chopper na halos nakalimutan niya na mayroon pang isang bug na nag-iisa. Nakaramdam ng lungkot si Moong at bamulong na nagkamali sila ng taong kinalaban. Sa cultivation na ipinakita ni Chopper ng durugan niya ang kaluluwa, kaya niyang sirain ang Pavilion of the Gods sa pamamagitan lamang ng kanyang mga daliri. Nagtinginan sina Dayuan at Xiao Buajo ng naguguluhan. Inutusan ni Moong si Dayuan na kailangan nilang mabilis na maghanda upang makahanap ng bagong lokasyon para sa Pavilion of the Gods, na naintindihan naman ni Dayuan. Naisip ni Xiao Buajo na imposible para kay Xiao Xian na magkaroon ng gayong kakayahan at naniwala na hindi siya si Xiao Xian. Idinagdag pa niya na dahil nagalit na niya si Chen Pingan, natatakot siya na maghayganti si Chen Pingan sa kanya. Mukhang hindi magtatagal ang Pavilion of the Gods. Samantala, sa Immortal Realm, dumating sina Wang Chenlin at Chen Pingan. Yumuko si Wang Chenlin at binati si Chen Pingan, humihingi ng paumanhin sa hindi pagbati sa kanya dahil sa sitwasyon at humiling ng kapatawaran. Sinabi ni Yudong Lei kay Chen Pingan na gusto niyang pasalamatan siya sa kanyang kabaitan at gabay para sa kanyang disipulo na si Song Ga, kung hindi dahil sa kanyang tulong, imposible para sa kanya na umakyat sa posisyon ng Immortal Emperor. Naguluhan si Chen Pingan at naisip kung ano ang kanyang ginawa. Naniwala siya na marahil ay naisip ni Yudong Lei na tinulungan niya siya at na si Wang Chenlin ay naloko ni Lai Moxian. Sinabi ni Chen Pingan sa kanila na huwag nilang pansinin ito dahil isang maliit na bagay lang ito. Naisip niya na hindi niya inaasahan na si Lai Moxian ay talagang isang tao mula sa God Realm. Nagpasalamat din si Wang Chenlin kay Yudong Lei sa pagbibigay sa kanya ng lugar kung saan siya makakapaghingi ng paumanhin kay Chen Pingan. Sumagot si Yudong Lei kay Wang Chenlin na huwag niya itong pansinin dahil hindi niya ito pinansin. Sabay silang nag-isip na kailangan nilang magtatag ng magandang relasyon sa isa't isa dahil nagustuhan sila ni Chen Pingan.
Naisip ni Chen Pingan na mukhang hindi malaking tao si Wang Chenglin sa God Realm dahil tinawag niya ang isang tao mula sa Immortal Realm na kapatid. Idinagdag pa niya na nagulat si Lai Mexia nang makita siyang hawak ang top-grade immortal weapon. Ipinaalam ni Chen Pingan kina Wang Chenglin at Yu Donglei na ikakasal siya sa loob ng 3 araw at kung hindi sila tutol, maaari nilang dalhin ang kanilang mga pamilya at kaibigan para sa isang pagdiriwang ng kasal. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.